Sa mga panahong nais mong mag-apply ng trabaho pero walang hiring, kadalasan ang pumapasok sa isipan mo ay magnegosyo na lamang. Sa ganitong paraan, kikita ka ng pera, tutubo ka at wala ka pang ibang boss, wala kang ibang sinusunod kundi ang iyong sarili. At sa usapang negosyo, napakahalaga na meron kang kaalaman tungkol dito. Halimbawa, meron kang sari-sari store o online store, kahit na sa bangketa man yan o sa mall, dapat marunong kang magpaikot ng pera. Dapat marunong kang mag-asikaso ng negosyo at itrato ng maayos ng iyong mga customers. Hindi ba? Subalit kung ang hangarin mo ay ang kumita lamang ng salapi, hindi ang tumulong o magbigay ng suporta sa mga customers mo, siguradong babagsak ang iyong negosyo. Ang istoryang ito ay tungkol kay Elsa at Bella, magkaibigang matalik at dating magkasama sa trabaho. Kahit saan magtungo itong si Elsa at si Bella, ang tanging gusto nila ay kumita ng pera. Nasubukan na nga nila ang mag-apply ng trabaho sa mga sikat na mall. Halimbawa sa food chain o kaya naman tindahan ng damit, tindahan ng sapatos o kaya naman ay mga tindahan ng accessories. Sa pagdaan ng panahon, ang magkaibigang ito ay tila ba mas tumitibay ang samahan. Dumating pa nga sa puntong kahit magkaedad na sila at magkaroon ng sari-sariling pamilya at mga anak, sinubukan pa ng dalawang itong magkasosyo sa isang negosyo sa paraan kung saan kikita sila at wala pang ibang boss na mag-uutos sa kanila at magsasabi ng tama o mali. Kaya nga lang, dumarating talaga ang punto at pagkakataon na si Elsa merong pasya na tila ba hindi kayang tanggapin ni Bella para sa kanilang negosyo. At ganoon din kay Bella. Si Bella minsan may naiisip ng mga paraan para mas pagandahin ang kanilang negosyo pero ayaw naman ni Elsa. At imbis na mag-away nga silang dalawa, nagpasya na nga silang paghiwalayin ang kanilang mga tinda. At sa kahabaan nga ng kalye sa Divisoria magaganap ang istoryang hindi malilimutan ng magkaibigan. Ngayong magkahiwalay na ang tindahan ni Elsa at ni Bella, tila ba nahihirapan silang kumuha ng suki dahil nga halos pareho lamang ang kanilang tinda. Sabi nga ng ibang mga customers, bakit daw hindi pa pagsamahin? Natatawa na lamang si Elsa at si Bella dahil nagsimula nga silang magkasama. Nung simula, okay naman ang kinikita nila. May tinda silang damit, minsan mga kagamitan sa eskwelahan at marami pang iba, lalo na mga kagamitan sa bahay. Subalit maging ang mga customers ay pansing-pansin na ang pagkakaiba naman ng paraan nila ng pagpapatakbo ng negosyo. Ang kanilang mga ugali. Itong si Elsa ay simpleng tindera lamang. Mabait siya sa mga customers niya at iginagalang niya ang kanyang mga customers kesyo bata man ito o matanda, babae man ito o lalaki. Mahal na mahal siya ng mga customers niya kaya naman hindi nakakapagtakang napakarami niyang suki. Simple lamang ang kanyang buhay at tila ba napakabait din ang kanyang asawa. Ang kanyang anak ay sadyang napakasipag ding mag-aral. Masayang pamilya ang kanyang ipinapakita sa mga customers niya. Kaya naman aliw na aliw sa kanya at sa kanyang pamilya ang kanyang mga customers. Samantalang itong si Bella na kanyang kaibigan ay mataas naman ang pangarap. Sa sobrang taas halos hindi na nga maabot dahil puro siya pangarap, kulang naman siya sa kilos. Napakaluho niya. Bili ng ganito, bili ng ganyan, suot ng ganito, suot ng ganyan, ipaayos ng ganito, ipaayos ng ganyan, hanggang sa dumating sa puntong tadtad na nga siya sa utang, lalo na sa mga Bombay. Sabi nung iba, dapat daw siyang hangaan dahil kahit daw nahihirapan siya ay pinipilit niya pa ring labanan ng buhay, ang pagsubok. Pero, dapat ba talaga? Hindi ba't dapat lamang naman na pagsikapan mong bayaran ang mga utang mo, lalo na kung malaking halaga ito ng pera? Hindi ko maunawaan dito kay Bella ang perang inuutang niya na sabi niya ay paghihirapan niyang bayaran ay ibinibili lamang niya ng kung ano-anong mga bagay para sa kanyang bahay. Hindi naman ito para sa paninda. Paanong iikot ang perang pambayad niya? Paano siyang tutubo kung mas inuuna niya ang luho niya sa kanyang sarili? Isang umaga, tumungo itong si Elsa sa kanyang kaibigang si Bella at napansin niyang may bago na naman itong TV. Natuwa si Elsa para sa kaibigan. Ang sabi nga niya ay, wow naman!
Kamusta ka naman? Mukhang malakas ang benta natin na. Bago na naman ang TV mo. Napakaganda naman yan. Anak, tingnan mo. Ay, sigurado akong enjoy mo ang panonood ng mga TV shows tsaka mga drama sa hapon. Bago pa yung isa mo, di ba? Saan mo nilagay yun? Siguro mahal yan, no? Magkano yan? Ang sabi ni Elsa. Napansin mo pala yung bago kong TV. Flat screen TV ang tawag dyan kaya medyo malapad. Kaya lang medyo naliliitan pa nga ako eh. Hindi ito yung brand na gusto ko eh. Pero siguro ngayon ko lang nakakita niyan, no? Aminin mo. Hawakan mo na, dali. Hawakan mo. First time mo to. Siguro hindi mo naman tawag dito, no? Yan kasing TV nyo medyo luma na yan, no? Diba second hand pa yun na binili mo? Nakaumbok pa yung likuran, no? Alam mo, naiisip ko, naaawa ko sa mga anak ko pag nanonood sila. Siguro kailangan pa nilang lumapit para pindutin ng pindutin, palipat-lipat ng channel, samantalang ito. May remote control to. Kahit na malayo ako, nakakapaglipat ako ng channel. Alam mo, kung ako sa'yo, bumili ka na rin ng bago. Afford mo naman yan, bes. Kaya-kaya mo yan, napakakuripot mo lang talaga. Kuripot agad? Hindi naman, Bella. Alam mo, hindi ako kuripot. Sadyang wala pa lang akong budget pambili ng mga ganyan. Kailangan ko ng pera sa ngayon para sa mga bata. Malapit na ang pasukan. Tsaka yung mga yun, hindi nga sila naghahanap ng bagong TV kasi ang mahalaga may showtime pag Sabado. Okay na yun sa kanila. Naku po, naisip ko palalo. Sa mahal ng ating kuryenteng binabayaran buwan-buwan, di bali na lamang. Idagdag mo pa ang napakaraming project na kailangan tapusin ng mga anak ko. Ay, mga assignments na kailangang tapusin agad sa hapon kasi ipapasa kinabukasan, wala na silang panahon mag-TV-TV pa. Ang dami mong dahilan, Elsa. Napakarami mong dahilan. Ang sabihin mo'y kuripot ka. Ikaw talaga. Sige na, magtitinda na ako. Itong si Elsa ay sanay na sa ugalit bunganga ng kanyang kaibigan. Ilang taon ba naman silang magkasama? Kaya nga lang, ang nagpapaiksi talaga ng kanyang pasensya ay sa tuwing umaga ay may naniningil ng pera kay Bella, mga Bombay at mga lending office. Ay, ang sakit sa ulo dahil sa sobrang haba ng pila, ang kanyang tindahan mismo hindi mapuntahan ng mga customers niya. Naaabala ang kanyang pagtitinda, ang kanyang negosyo at yung sa iba pa. Minsan nga ay nasa idam pa ng pera si Bella dahil maraming naniningil sa kanya, lumapit siya sa kanyang kaibigang si Elsa para mangutang. Siyempre, kaibigan, binigyan siya, pinahiram siya. Pero nung panahon ng singilan, abay itinatanggi pa na siya raw ay may utang sa kaibigan. Siya pa ang galit na galit. Uy, magandang araw naman sa'yo kaibigang Elsa. Kamusta ka na? Kamusta ang benta mo? Uy, baka naman pwedeng makahingi ng favor o pautang muna akong 200 o kahit gawin mo ng 300. May online delivery kasi ako mamaya, wala akong pambayad. Pahiram muna ako. Ano? Umorder ka na naman? Hindi pa itong nakaraan lamang na ma-scam ka? Wala ka talagang kadala-dala kaibigan. Bella naman. Tignan mo, 100 piso pa lamang ang laman ng aking... Ay... Wala pa akong benta. Bella, pambili ko pa to ng bigas mamayang tanghalian. Pasensya na, sa iba na lang muna. Sorry. Sagot ni Elsa. Nakasimangot na tumalikod si Bella at alam ni Elsa na galit ito na masama ang loob ito sa kanya. At iyan ang isa sa pinakaayaw niyang ugali ng kanyang kaibigang si Bella. Kapag nanghihiram, napakabait. Pag sinisingil, ang bilis makalimot. Tapos mangungutang uli. Ay, pag tinanggihan, siya pa ang galit. Siya pa ang masama ang loob at ikaw pa itong magmumukhang hindi mabuting kaibigan. Pagkatapos mo siyang payuhan at never kanyang pakinggan, siya pa rin na magaling, siya pa rin na magaling, siya pa rin na magaling. At sa pagdaan pa nga ng mga buwan, tila walang pagbabago ang ugali ni Bella. Ganun pa rin siya. Utang dito, utang dyan, nakakalimot ng utang palagi. Dahilan upang magtampo na nga sa kanya itong si Elsa. At tila ba nakakaisip magpasya na lumayo na lamang sa lugar na iyon at sa iba magtinda. Kesa nga naman makasagutan pa niya ang kaibigang si Bella, siya na lamang ang lalayo. Hanggang sa dumaan na nga ang taghirap sa kanilang pwesto. Walang bumibili kahit na isa at hindi magkasya ang kanilang mga budget. Kulang na kulang talaga
Ang mga asawa naman nila, husto lang ang sahod, sapat na sapat lamang sa araw-araw na pangangailangan. Kaya itong si Bella nakaisip ng gimmick. At habang sila nga ay nag-uusap-usap sa harapan ng kanilang mga pwesto, mayroong isang matandang babae. Ang dali ang naglalakad at napapatakbo na nga ito. Halatang may hinahabol siyang tao na kailangan niyang makausap. Ay, naku, Ale! Ale, may nahulog po sa bag niyo, Ale! Shh! Oy, Ale! Sigaw ni Elsa. Baka nga naman kasi mahalaga ito, kaya itong si Elsa tumakbo rin. Hinabol niya ang matanda pero hindi niya ito inabutan. Itong si Bella, walang kapake-pakialam. Ang ginawa pa niya, imbis na habulin ng matandang iyon at tawagin, kinuha niya, dinampot niya ang bungkos na papel na nakaplastik pa. Agad itong ipinasok sa kanyang tindahan at hindi na nga siya lumabas pa. Sa kasamaang palad, hindi naman naabutan ni Elsa ang matanda dahil napakabilis ng takbo nito at napakarami pang tao sa lugar na iyon. Bumalik ng kanyang tindahan si Elsa na pawis at hinihingal pa. Ang sabi naman ng kanyang kakilalang si Bella ay wag na niya itong sigawan, wag nang hanapin pa, wag nang tawagin pa't baka makabalik nga. Sayang naman daw kung ano man yung naiwan, paghatian na lamang nilang dalawa. Ano? Anong sabi mo? Pabayaan? Hayaan na lamang tumakbo yung matanda? Na lumayo siya? Paano kung hindi na bumalik yun? Paano kung mahalaga pala yung naiwan niya? Hindi pwede, tsaka parang namumukhaan ko siya. Dati ko na siyang customer dito. Di bale, pag dumaan siya uli dito, sasabihin ko may naiwan siya. Ang sabi ni Elsa. Maya-maya pa ay nagdatingan na nga ang napakaraming tao. Maraming customers ang kailangan ng tulong nila. Kaya naman, natapos na ang pag-uusap ng magkaibigang ito at nag-asikaso na ng kanilang negosyo. Panahon ng tanghalian noon, pagkatapos silang mananghalian, itong si Elsa ay bibisita sana sa tindahan ni Bella. Kaya lang naabutan niya itong nagbubukas ng isang plastik. Agad nga pumasok sa kanyang isipan na baka ito yung plastik na nalaglag sa matandang babae noong umaga. Si Bella, walang kaalam-alam na si Elsa ay nakatingin lamang sa kanya habang binubuksan niya ang plastik na iyon. At sila ay pareho nagulat, natulala nang bumungad sa kanila ang napakaraming pera. Lahat lilibuhin, 10 bulto ito ng tig-100,000. At kung susumahin, siguro'y mahigit itong 1,000,000 piso. Halos manlaki ang mga mata nila at hindi makapaniwala. Hinawakan ni Bella itong mahigpit, inamoy, pinakiramdaman. Totoong pera ito. Totoong 1,000,000 pisong mahigit ito. Huy, anong ginawa mo? Bakit mo binuksan yung plastic na yan? Hindi sa atin yan, baka mabawasan mo yan ha? Tandaan mo, hindi natin yun pag-aari. Sa matanda iyon. At kung pera ang laman nito, siguradong hahanapin niya yan. Babalikan niya yan. Dapat hindi mo kasi pinakilaman eh. Yan tuloy, yung mga fingerprints mo andyan na. Ano ka ba naman, Bella? Hoy, Elsa, tumingin ka sa mga mata ko. Tingnan mo ko. Pera ito. Totoong pera ito. At sa pagkakataong hindi bumalik yung matandang iyon, pwede na magbago ang mga buhay natin. Hatiin natin sa gitna. O, payag ka? Tig 500,000 pesos tayo. Ano, okay sa'yo? Bella, ano bang sinasabi mo? Paano kung bumalik yung matanda, ha? Paano kung hindi? Ha, Elsa? Paano kung hindi? Ha? Aanin ko to? Ha? Susunugin ko? Tatapon ko? Mag-isip ka nga, pera ito. Hindi ko naman ito ninakaw. Pumatak to mismo sa harapan ng tindahan ko. Dinampot ko lang. Hindi ito pagnanakaw. Hindi ito mali. Ang gusto kong gawin mo ngayon, Bella, bilang kaibigan mo, ang payo ko sa iyo. Ibalik mo lahat yan sa loob ng plastic, ilagay mo sa bag, ibigay mo sa akin. Dadalhin ko sa mga pulis. At ang matandang iyon, kung hindi mo niya tayo maalala at makita, sa pulis siya magtatanong at sigurado akong maiibalik nila ito ng kumpleto. Sige na. Ayun. Ang gusto mo, solohin mo. Ang gusto mo, ikaw ang gumalaw nito, ha? Gusto mo sa ilang, napakadamot mo. Kuripot ka na nga, madamot ka pa. Ano, dahil ikaw tumakbo? Para hanapin yung matandang yon?
Ako dapat walang pag-aari dito? Hoy, pumatak ito sa harap ng tindahan ko, hindi sa harap ng tindahan mo. Alam kong mahirap ang buhay. Kaya nga sabi ko sa'yo, hati tayo. Ang ending gusto mong solohin to lahat? Ano ka ba naman? Pakadamot mo. Ikaw na nga may sabing hindi to sa'yo, di ba? Hindi sa akin, hindi to atin. E di paghatian natin, hindi yung susuluhin mo. Boba. Hindi ko kukuhanan yan. Wala kang tiwala sa akin samantalang kaibigan mo ko. O sige ganito. Ha, Bella? Pagkakatiwalaan kita. Wala akong binawas dyan, wala kang babawasin. Ibabalik mo sa plastic yan, ilalagay mo sa bag, at ikaw na mismo ang magdala kung gusto mo. Ha? Ikaw na mismo magdala sa mga pulis niyan. Ikaw na magbalik. May tiwala ako sa iyo, kaibigan ko. Okay ba yun sa'yo? Ano? Ako? Sige. Sige. Papatulang kita dyan. Ako na magdadala sa mga pulis. Ako nang bahala magbigay sa kanila. Ngayon, bantayan mo tong tindahan ko, taalis na muna ako. Nang matigil ka lamang. Shhh, kakainis ka. Sige na. Itong si Elsa, mas hinayaan na nga niya na si Bella na lamang ang magdala ng perang ito sa mga pulis. Ayaw niya ng mangialam pa dahil kung tutuusin, naaawa siya sa matandang may-ari nito pero marami siyang kailangang mas unahin. Ang kanyang negosyo, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga paninda. Maya-maya ay umalis na nga si Bella at ang buong akala nga ni Elsa, ang pagkatiwala niya sa kanyang kaibigan ay magiging sapat para dalhin nito ang pera sa mga pulis. 1, 2, 3, 4 na oras na ang lumipas at ngayon, halos lagpas na nga ng alas 5 ng hapon, wala pa ring Bella ang bumabalik. Kaya naman, isinara na nga ni Elsa ang kanilang pwesto at pinilit niyang tawagan si Bella sa telepono pero hindi pa rin sumasagot. Palaging pinapatay ang tawag. Tawarin naman ina ng awa tong babaeng to. 5 minutong lakad lang nasa police station na. 5 oras na wala pa rin siya. Nasaan ba yung babaeng yun? Ano ba naman to? Kinakabahan tuloy ako. Ano kayang ginawa ng babaeng yun sa pera? Ibinalik niya kaya? Naligaw ba siya? Nasa kaya yung matandang may-ari noon? Nakakaawa naman siya. Kinabukasan, nagulat na lamang si Elsa dahil wala na ang mga paninda ni Bella sa kanyang tindahan. Hindi man lamang nagpaalam sa kanya at mukhang aalis na nga ng kanilang lugar. Malakas ang kaba ni Elsa at hindi muna siya nagbukas ng tindahan niya at pumunta agad siya sa bahay ng kaibigan. Oh, ba't nga ngayon ka? Elsa naman, kanina ka pa naming hinahanap. Nag-away ba kayo ng kaibigan mo si Bella? Abay, ang aga-aga naglilipat ng gamit. Ang kanyang buong mag-anak, wala nang gamit sa kanilang bahay. Mga alas 4 pa lamang ng umaga kanina ay nagbabalak ng umalis. Walang nakakalam kung saan sila lilipat. Ayaw sabihin. Ano ba nangyari doon? May nakaaway ba siya? May problema ba? Ang tanong ng kapitbahay ni Bella nang makasalubong si Elsa. Ano ho? Totoo ba yung sinasabi ninyo? Naman Bella, anong kalokohan ang ginagawa mo? Bakit ba Elsa? Ano bang problema? May pinag-awayan ba kayo? Sabihin mo sa akin. Muling tanong ng matandang kapitbahay ni Bella. Sa puntong iyon, si Elsa ay isip ng kung ano ng mga bagay. Baka naman nga sa huli, siya pa ang mapagbintangang kumuha ng mga pera na pag-aari ng matandang babae. Kaya naman, nung puntong iyon mismo, sinabi na nga niya sa matandang iyon ang buong katotohanan. Ang magaling pa yung mag-report ka na sa pulis. Sasamahan ka namin. Aba, Elsa, milyong halaga ng pera iyon. Hindi 1,000, hindi 100 piso iyon. Ay, grabe naman yung si Bella. Magnanakaw pa lang babaeng iyon. Ang sabi pa ng mga nakikiisyoso. Siyempre itong si Elsa ay binabalot ng takot at kaba dahil baka naman bumalik yung matandang babae at makasama pa siya sa mareklamo. Kaya niya ginawa ang bagay na ito. Ipinablatter na nga niya ang kanyang kaibigan. Natakot kasi si Elsa at hindi mapakali. Dinamayan naman siya ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak at nangakong hindi siya papabayaan. Ang problema, ilang araw pa nga ang dumaan, halos mahigit na nga ng 1 linggo. Walang kontak,
Walang tawag, walang text itong si Bella sa mga kaibigan niya, lalo na kay Elsa. Ang mas mahirap pa, dumating na nga ang kinakatakutang araw ni Elsa. Dumating na ang matandang babae at kasama ang kanyang mga kaibigang pulis at kasama pa ang taong barangay. Nakita na raw nila sa CCTV itong si Elsa na nasa tapat ng tindahan kung saan pumatak ang pera ng matanda. Ang problema nga lang, doon sa CCTV iyon nakitang si Elsa ay muntikan ng yumuko at parang kukuhanin sana ang plastic na napatak ng matanda. Pero agad itong tumakbo. Kaya ang iniisip ngayon ng mga manonood ay tila ba kinuha ni Elsa ang pera sa sahig at itinakbo ito. Pero ang totohanan, dinampot ni Bella ang plastic bag na iyon na may lamang pera. Hindi lamang nahagip dahil napakarami ng tao ang dumating. At kaya tumakbo si Elsa ay upang tawagin ang matanda. Pero walang maniwala sa kanya. Naluluhang sumama sa police station si Elsa at pilit niyang ipinapaliwanag ang katotohanan. Pinakita pa nga niya na ipinablatter niya ang kanyang kaibigan. Muli, ayaw niya sanang madamay sa problemang ito. Pero syempre sa mata ng mga tsismoso at nagmamagaling, kung anong nakita nila sa CCTV, yun ang kanilang papaniwalaan. Nang hindi man lang iniisip kung ano nga ba ang tunay na nangyari. Ano nga ba ang totoong naganap. Mabuti na lang talaga at ang matandang may-ari ng perang iyon ay minsan lang naging customer nitong si Elsa. At dahil nga mabuting tao si Elsa, mabuti rin ang kanyang pakikitungo sa matanda. Tila ba nakuha niya ang puso ng matandang ito. Kaya itong matandang ito ay agad na paniwala ni Elsa sa kanyang mga sinasabi. Sa awa ng Panginoon. Bukod pa rito, si Elsa ay marami ding ibang mga kaibigan na sadyang may paniniwala kay Elsa na hindi siya gagawa ng mali at hindi siya gagawa ng ganong kasamang bagay para lamang sa pera. Hindi naman po talaga ako magnanakaw, ma'am. Hindi po ako magnanakaw. Sinubukan ko po kayong tawagin ng panahong yun pero hindi ko na po kayo inabutan. Ito po ang phone number ng kaibigan ko. Palagi na pong patay yung cellphone niya kasi hindi ko na po siya makontak. Nakablock na po ako sa kanya kahit sa online. Sinubukan ko siyang kontakin pero hindi po siya sumasagot. Parang lumipat na nga po siya ng ibang lugar eh. Mamaniwala po kayo. Shh, tumahan ka na. Naniniwala ako sa'yo. Bukod sa naging customer mo na ako, ay marami kang kaibigan nagpapatunay na hindi ka masamang tao. Naniniwala ako sa'yo. Maniwala ka. Yung kaibigan mong yan, lalabas din yan kapag naubos niya na yung perang yun. Hayaan mo na, gagawa tayo ng paraan para mahanap siya. Okay lang yan. Maraming salamat po ma'am kasi naniniwala po kayo sa akin kasi hindi ko po talaga magagawa magnakaw. O yan ka na naman, iiyak ka na naman. Tumahan ka na, okay lang yan, kikitain ko pa ang perang yun. Nakakapanghinayang lang talaga kasi yung halaga ng perang yun, sapat na yun para maparenovate ko yung branch ko ng negosyo sa lugar na ito. Malaking problema ito pero gagawin ko ng paraan. Pero sa ngayon, tumahan ka na. Kung wala kang ginagawang mali, wala kang ginawang kasalanan, wala kang dapat problemahin, ha? Ako nga pala si Nanay Roma, isang negosyante ng damit sa lugar na ito. Meron akong patahian ng damit sa Taytay Rizal at marami pang lugar sa Luzon. Okay na, magkaibigan na tayo ngayon, ha? Hindi na. Okay lang yan. Magagawa natin ng paraan ng problemang ito. Hindi nga naglao, naging matalik na magkaibigan na nga si Elsa at ang matandang babae. Ang matandang babaeng ito, araw-araw na nga bumibisita sa tindahan ni Elsa at kitang-kita niya kung gaano kahirap ang negosyong ginagawa nito. Pero kahit kailan, hindi niya nakitang sumuko si Elsa. Kaya naman nag-offer siya ng trabaho dito. Elsa, gusto mo ba sa akin ka nalang magtrabaho? Iwanan mo na ang pwesto mong ito. Halos ang benta mo napupunta lamang sa renta. Hindi ka aasenso pag ganyan. Pero Nay Roma, nakakahiya na po. Nawala na nga po kayo ng pera sa lugar namin tapos bibigyan niyo pa ako ng pabor ng trabahong napakalaki para sa akin. Okay lang po ba talaga yun? Nakakahiya na po kasi para po kasing kalabisan na ito. Ninakawan po kayo ng kaibigan ko tapos ito, okay lang po ba talaga yun? Nakakahiya po kasi
Pero hindi pumayag ang matanda at araw-araw pinipilit niya si Elsa na sumama na lamang sa kanyang negosyo at sa kanyang magtrabaho. Maging asawa nito, kinausap na ng matanda at sinabing payagan na dapat si Elsa para mabago na ang kanilang buhay. Hindi nga nagtagal, napapayag na ng matandang ito si Elsa na sa kanya magtrabaho at ang malaking pwesto ng matanda sa lugar na iyon, ang namamahala na ay si Elsa. Siyempre naman, usapang negosyo ito. Hindi ka pwedeng basta magpasok na lamang ng kung sino para i-manage ang iyong pag-aari. Dumaan muna si Elsa sa mga training. At siyempre, sa patnubay ng matandang si Nanay Roma, nagawa na nga niyang pag-aralan kung paano nga papatakbuhin at i-manage ang negosyong hawak nitong matandang si Nanay Roma. Sino ba naman ang hindi matutuwa katulad ni Elsa? Natututo ka na nga tungkol sa negosyo, kumikita ka pa, naiibigay mo ang pangangailangan ng iyong pamilya at ang nakakatuwa pa dito maraming customers pa ang aliw na aliw sa'yo. Idagdag mo pa ang napakagandang quality ng bawat produktong ibinebenta ninyo sa inyong tindahan. Paano ba naman? Ang lahat ng mga produktong ito ay homemade, masusing ginagawa ng mga tauhan ni Nanay Roma mula sa Taytay Rizal. Napakaganda ng mga disenyo at sadyang katangi-tangi. Mayamang tao itong si Nanay Roma. Matanda na siya at oo, wala siyang asawa, wala siyang mga anak. Matandang dalaga siya na ang focus lamang ay ang kanyang negosyo. Magkatulong si Elsa at si Nanay Roma na maasikaso ang negosyong iyon. Dumaan pa ang mga taon, hindi nakakapagtakang nagbago ang buhay ni Elsa, ang buhay ng kanyang pamilya. Minsan nga, si Elsa pa ang pumupunta ng Taytay Rizal upang intindihin ang pabrika doon, lalo na kung masama ang pakilas at pakiramdam ng matandang si Nanay Roma. Siya na ang kumikilos instead na si Nanay Roma. Ang sabi pa nga ng matanda kay Elsa ay tuwang-tuwa rin ang kanyang mga kamag-anak dito dahil pati online shop nila mukhang kumikita talaga ng malaki. Tuwang-tuwa sila sa kung paano magsipag at magsumikap itong si Elsa para sa trabaho at negosyo at para sa kanyang pamilya. At ang sabi naman ni Elsa, "Nay, binago niyo po ang buhay ko, ang buhay ng pamilya ko. Ngayon, may bahay at lupa na po kami. Ang anak ko, nag-aaral na po't malapit nang makapagtapos. Nanay Roma, napakalaki po ng utang na loob ko po sa inyo. At sa tiwala pong ibinibigay niyo sa akin, asahan niyo pong hindi ko po ito sisirain." Kaya nga lang, sabay sa pagdaan ng panahon, tumatanda na itong si Nanay Roma. Rumatay na nga ito at dahil naka-wheelchair na, tinaningan na nga ng doktor ang kanyang buhay. Meron din kasing naman ng karamdaman itong si Nanay Roma mula sa kanyang pamilya. Ito ay sakit sa puso at diabetes. Masaya naman ito dahil may mapag-iiwanan na siya ng kanyang negosyo. Elsa, anak na ang turing ko sa iyo. Alam kong hindi tayo magkadugo pero nais kong malaman mong mahalaga ka sa akin. Pabor ko lang sana sa iyo, palaguin mo pa ng palaguin ang negosyong ito. Magtulong kayo ng mga kamag-anak at kapamilya. Huwag kang mag-alala dahil mabait naman silang lahat. Hindi na ibang turing nila sa iyo, hindi ba? Mahalin ninyo ang negosyong ito, ang pag-aari ng aking pamilya. Ipagpatuloy mo ang ating nasimulan. Ipasa mo sa karapat-dapat ang negosyong ito. Proud na proud ako sa iyo. Hanggang sa pumanaw na nga itong si Nanay Roma. Subalit na ay ayos naman niya ang lahat bago siya lumisan. Ang kanyang mga negosyo, ipinamahala niya sa kanyang mga pamangkin. At ang kanyang negosyo sa Divisoria, itong si Elsa ang nangangasiwa. Ngayon, magagamit na nga ni Elsa ang lahat ng kaalamang itinuro sa kanya ng kanyang kaibigan at parang itinuring na ina na si Nanay Roma. At ngayon, ang isa sa pinakamalakas na pwesto ng tindahan sa Divisoria ay hawak na nga ni Elsa. Sa kanya na nga kumukuha ang mga online seller ng mga gamit na pwedeng ibenta. Maging mga pang-export sa ibang bansa, si Elsa ang namamahala. Nasa pangalan na din niya ang pwestong iyon. At kilalang kilala na siya sa lugar na iyon. Hindi nakapagtataka dahil matalino, mabait at sadyang mahusay sa negosyo si Elsa.
Wala na nga raw mahihiling pa si Elsa dahil ngayon malapit nang magtapos ang kanyang anak sa kolehiyo. Ang kanyang asawa may maayos na ring trabaho. Maganda ng bahay nila, meron silang sasakyang naipundar dahil sa kanilang pagsisikap. At syempre may ipon na sila sa bangko. Malusog ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa ay masipag pa rin at pareho silang napaka-healthy. Walang problema sa kalusugan at palagi silang nagpapasalamat sa may kapal dahil sa lahat ng biyayang kanilang nare-receive. Ang nakakatuwa pa dito, may panahon pa siya para maglaan ng tulong sa kanyang mga dating kaibigan at kapamilya. Okay na okay naman sana ang lahat. Kaya nga lang isang araw... Hello Elsa, abay hulaan mo kung sino ang bumalik sa ating lugar. Hulaan mo! Tumawag ang isang kabarangay ni Elsa nang mapadaan sa kanyang pwesto. Sino po iyon? Sino po? Tanong ni Elsa. Ay nako'y magugulat ka. Yang kaibigan mong si Bella ay bumalik na kasama ang kanyang asawa at mga anak. Naku, pag sa amusin parang mga yagit. Kung makikita mo lamang yung luma nilang bahay halos guguho na. Ayun, inaayos ng asawa ni Bella. At si Bella, napakapayat na niya. Mukhang kinarma na sa kanyang ginawang kalokohan. Ay, baka naman Elsa, tulungan mo pa yan ha, sinasabi ko sa'yo. Alam naming mabait ka. Pero please naman, umiwas ka na sa ganong klase ng tao. Uutakan ka lang nun eh. Baka ikaw pa ang nakawan yan. Si Bella pala. Sige po, salamat po sa pag-inform. Ingat po kayo. Sagot ni Elsa. Dahil nga iba na ang focus ng isipan at atensyon ni Elsa, hindi na nga niya pinakailaman pa kung ano bang nangyari sa buhay ng kanyang kaibigang si Bella. Ngayon, kumalat ang kanyang tagumpay at pagsisikap sa buong bayan nila. Kaya naman, agad itong nakarating kay Bella. At ito pa, kumapit ka. Alam mo ba kung anong sunod na ginawa ni Bella nang malaman ng balita tungkol kay Elsa? Abay nagtungo pa siya sa harap ng tindahan nito at nagsusumigaw habang hawak ang tarpaulin na kung saan nakaprint ang mukha ni Elsa. At pinagsisigawan niyang, mayabang yan, puro lang yang kayabangan. Hindi naman kanyang puhunan ng negosyong ito. Huwag ako, kilala ko ang babaeng ito. Mahirap pa yun sa daga dati. Diyos ko, nangungutang pa nga sa akin yun ng pag-ulam. Siguro, inuto niya ang matanda kaya ngayon nagkapuhunan, nagkapera't yumaman. Napakamanggagamit talaga. Parehong pareho kung paano niya ako ginamit noon. Ang sabi ni Bella tungkol sa kaibigan niyang si Elsa. Noong una, nakikita ni Elsa ang ginagawa ni Bella pero pinabayaan lamang niya. Mas marami daw siyang kailangang unahin at intindihin. Kaya lang, tila ba nakakaapekto na itong si Bella sa negosyong ginagawa nitong si Elsa. Kaya naman, gumawa na nga siya ng legal na aksyon. Kinasuhan na nga niya ng paninirang puri at pagnanakaw itong si Bella. Nagharap-harap na nga sila sa piskal kasama ni Elsa ang kanyang buong angkan at ang angkan ni Nanay Roma. At namumutla si Bella nang humarap sa dating kaibigan. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Ha? Magnanakaw ka? Sabihin mo nga, nasa na ang pera ng tiyahin ko, ha? Don't tell me, tatanggi ka pa. Heto, panoorin mo. CCTV. Oo, nakahanap ako ng paraan para makuha ang tamang CCTV footage na magpapakita ng kahangalan mo. Ha? Hindi ka na makakatanggi dito. Nakabladder kang matagal ng panahon. Tapos ngayon, nananahimik yung kaibigan mo, sisiraan mo sa mga tao at maging negosyong ginagawa niya, sisiraan mo? Anong klaseng tao ka, ha? Ito ang sabi ng pamangkin ni Nanay Roma. Walang masabing kahit na anong salita si Bella at tila ba umurong na nga ang kanyang dila. Paano ba naman? Hindi man lamang siya balak suportahan ng kanyang asawa. Ang kanyang mga anak, wala rin sa kanyang tabi. Mag-isa lamang siya kaharap ang mga taong ginawa niya ng kalokohan. Bella, nakakaawa ka. Parang dumating sa puntong ito, ha? Ano nangyari sa'yo? Sabihin mo nga. Sabihin mo ngayon din, kaya mo man lamang ba kumuha ng abogado, ha? Hindi mo kaya maging masaya para sa akin. Hindi mo kaya maging kontento sa mga bagay na meron ka. Kaya ito, ha?
nakatikim ka lang ng 1,000,000 pisong hindi mo naman pinaghirapan, nagkaganyan ka na, naging pabaya ka na. Alam mo, hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa mga ginawa mo. Pero tandaan mo, hanggat hindi ka nagbabago, hanggat hindi ka nagsisisi, iikot lamang ang gulong ng buhay at babalik ka sa kalokohang ito. Nakakaawa ka, ang sabi ni Elsa. Alam mo ba, imbis na umamin siya, ang sinabi pa niya sa mga pulis at sa fiskal, itong si Elsa daw ang nagsabi sa kanyang kuhanin niya ang pera. Si Elsa ba daw ang may sabing maghati sila sa perang iyon? Hindi ba? Obvious na gumagawa siya ng mga fake news. At ang mga fake news na ito ang nagbitbit sa kanya sa mas malalim na hukay. Binalot ng katahimikan ang lugar na iyon. Kaya lang maya-maya, nagsalita na si Elsa at kinausap ang fiskal at sinabing iuurong niya ang kaso para kay Bella. Kaya ba nagulat ang mga tao sa loob ng kwartong iyon? Pero ang sabi nga ni Elsa, totoo po ang inyong narinig. Iniuurong ko na po ang kasong ito, fiskal. Bella, gusto ko lang malaman mo, sa ginawa mong ito, lalong lumiit ang mundo mo. Magmula ngayon na hindi na tayo magkakilala at hindi tayo magkaibigan. Oras sa malaman kong namamalita ka ulit ng masama tungkol sa negosyo ko at sa akin, sisiguraduhin ko sa iyo na makukulong ka. Humagulgol na nga lamang ng iyak itong si Bella dahil alam niyang siya naman talaga may kasalanan sa lahat ng ito. Pero kakaiyak niya, hindi man lamang siya nakahingi ng tawad sa dating kaibigan. Kaya naman, tinapos na nga ni Elsa ang kanilang pag-uusap. Umalis na nga silang umiiyak pa rin si Bella. Magmula nga nung araw na iyon, patuloy pa sa pagyaman nitong si Elsa at ang kanyang pamilya. Lumalakas din ang kanilang negosyo at dumami pa ang kanilang mga branch sa Pilipinas. Subalit ganun pa man, nakuha man ni Elsa ang lahat ng kanyang pangarap para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Kahit na kailan, hindi tumaas ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Mapagkumaba pa rin siya at palaging nananalangin na sana maging maayos na ang lahat sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang dating kaibigang si Bella. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po sa muli magtagpo-tagpo muli tayo. Salamat po.